kampanya para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Kanya-kanya sila ng diskarte sa panunuyo ng botante sa kanilang mga lungsod. Meron ding inendorso ng kanyang kaanak at tinawag pang future president. Live mula sa Sampaloc, Maynila, nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang kampanya dyan? Jiggy, maagang ang kinalampag ng campaign jingle at motorcade caravan ng mga kandidato ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ngayong opisyal na nga nagsimula ang kampanya para sa lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025. Andirito nga tayo ngayon sa Sampaloc para sa proclamation rally ni re-electionist Manila Mayor Honey Lacuna. Pinuntahan ko rin ang first day ng kampanya ng mayoralty candidate Isko Moreno at Sam Versosa. Unang sinuyod ni Isko Moreno at ng kanyang running mate na si Chi Atienza ang Road 10 sa Tondo. Muli raw lilinisin ni Isko ang lungsod at ibabalik ang seguridad na naranasan ng mga Manileño nung siya ang mayor. Nangadugyot ulit ang Maynila. In fact, makikita nyo mamaya, nadaanan ko na naman. No? Every mo, mag-alas 9 na ng umaga, ang basura nasa kalsada pa. Don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. Ang dating kaalyado ni Isko na si re-electionist Mayor Honey Lacuna, inumpisahan sa misa ang unang araw ng kampanya. Kasama niya si re-electionist Vice Mayor Yul Servo. Ibinida ng unang babaeng mayor ng Maynila ang marami niyang nagawa nang hindi anya nababaon sa utang ang lungsod. Hindi rin nagpahuli sa pag-motorcade sa distrito ng Santa Cruz ang isa pang mayoral aspirant na si Sam Versosa. Kung papalari, siya raw ang magpapabago sa pamamalakad sa lungsod. Kasi ilang beses na silang sumubok ng mga mayor na yan eh. Ilang beses na silang nangako, pero lahat napako. Sinubukan na nila sila eh. Walang nagbago. Ang nangyari, mas lalong naghirap, mas lalong nabaon sa utang, at mas lalong naging kawawa mga Manileño. Public Mega Market naman sa Pasig City nag-proclamation rally si re-electionist Mayor Vico Soto at re-electionist Vice Mayor Dodot Jaworski. Ang amang si Vic Soto mismo ang nagpakilala kay Mayor Vico. Gusto ko po kayong i-congratulate dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at supuin ang korupsyon. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. 35 years old pa lang sa ngayon si Mayor Vico at may 5 taon pa para maabot ang minimum age requirement sa pagkapangulo. Sa kanyang speech, ibinida ni Soto ang paglaban ng kanilang administrasyon sa korupsyon. Iibahan natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamamahala. Hindi lang isang bilyon kada araw na natin nagpupunta sa laban. Ang makakalaban ni Soto na si Dara Diskaya ay pinagpaliban naman ng kick-off rally dahil sa issue sa venue. Sa palengke naman ng Caloocan nag-ikot ang dating senador at tumatakbo ngayong mayor ng lungsod na si Antonio Trillanes IV. Nagsigawan ng mga supporter ni Malapitan, habang si Trillanes nakangiti pa rin habang kumakaway at nagpi-peace sign sa kanila. Pupuksain daw ni Trillanes ang korupsyon sa Caloocan. Pag natanggal mo yung korupsyon, ito ay maibubuhos mo sa ibang social services, no? Pag-alaga sa senior citizen, pagsuporta sa mga kabataan, sa edukasyon, at pag-upgrade ng mga ospital dito sa Caloocan. Sa proclamation rally ni Malapitan, sinabi niyang maayos ang kanyang panunungkulan at kampante raw siyang mananalo. Ay alam naman ng mga taga-Caloocan nyo kung sino yung tunay na batang kakalo. Sa Memorial Circle naman, nagmisa si re-electionist Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Ibinida ni Belmonte ang pagtaas ng budget ng lungsod dahil sa pagtitipid at nangakong pagbubutihin pa ang pagseserbisyo. Jiggy, sa mga oras na ito, sabay na isinasagawa ang proclamation rally ng mahigpit na magkatunggali na sina Moreno at Lacuna. Dumog ang kanilang mga supporter na nag-aabang na marinig ang kani-kanilang plataforma. Yan muna ang latest, balik sa inyo.
Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.